Good morning everyone. Tara, basahin tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is October 20, 2023. Nandito na tayo sa Aklat ng Unang Hari, Chapter 8. Dinala sa tiplo ang kaban ng tipan. Basa. Unang Hari, Chapter 8, verse 1. Ang pinuno ng Israel at ang mga pinuno ng mga lipi ng mga angkan ng Israel ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Zion, ang lungsod ni David. Verse 2. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno ng Israel noong kapistahan ng ikapitong buwan ng taon. Verse 3. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan. Verse 4, tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng kaban ng tipan ng tulda at ng mga kagamitang naroroon. Diba guys, nung naglalakbay sila, dala-dala nila yan. So, parang iisipin mo, napaka-bulky, napakahirap ng dinanas nila nung naglalakbay sila. Tapos may kasama pang gera-gera. Talagang sacrifice ginawa nila noon. Okay, number 4, tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng kaban ng tipan ng tulda at mga kagamitang naroon. Verse 5, hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Haring Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Verse 6, pagkatapos ipinasok ng mga pari ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inilagay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kirubin. Verse 7, nakabuka ang pakpak ng mga kirubin, kaya't nalulukuban ang mga iyon, ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Verse 8, lampas sa kaban ang mga dulo ng pasanan, kaya't kitang-kita sa dakong banal, sa harap ng dakong kabanal-banalan, ngunit hindi nakikita sa labas. Naroon pa ang mga pasanan hanggang sa panahong ito. Guys, nakalagay doon, no? Naroon pa ang mga pasanan hanggang sa panahong ito. Kailan ba ito natapos sulatin? Kasi ngayon, hindi mo na makikita yung temple ni Solomon. Iba na yung nakalagay doon. Na yata? Dome Rock, tsaka nakalimutan ko yung napanood ko. Basta wala na siya, kaya hindi ko alam kung kailan siya nahinto ng pagsusulat sa Bible. Kasi nakalagay dito, hanggang ngayon, nandoon pa raw. Ulitin ko ha. Yung verse 8 ng Unang Hari, chapter 8, verse 8 guys. Verse 8, lampas sa kaban ang mga dulo ng pasanan, kaya't kitang-kita sa dakong banal sa harap ng dakong kabanal-banalan, ngunit hindi nakikita sa labas. Naroon pa ang mga pasanan hanggang sa panahong ito. Nandoon pa raw guys. Alam ko wala na nga yung temple ni King Solomon. Na sila diba, na-invade nga nung Babylonian, tapos yung nawasak yata lang ha, kasi hindi naman natin alam yung history nila basta nagbabasa lang tayo ng Bible guys. Binabasa lang natin yung history ng Israel. Tsaka yung gera ngayon sa Israel versus Hamas, wala pa rin yan dito sa Bible, hindi pa rin siya naisali dito sa Bible. So ibig sabihin, hindi ko alam kung kailan nahinto yung pagsusulat ng Bible, kung hanggang kanino siya nahinto. Kasi wala na yung bago ngayon na pinuno ng Israel, tsaka yung gera ngayon sa Israel, hindi pa yan nakasulat siyempre dito sa Bible guys. Baka next generation pa yan. Okay, ulitin natin. Verse 8, Unang Hari, chapter 8, verse 8, lampas sa kaban ang mga dulo ng pasanan, kaya't kitang-kita sa dakong banal, sa harap ng dakong kabanal-banalan, ngunit hindi nakikita sa labas. Naroon pa ang mga pasanan hanggang sa panahong ito. Verse 9, walang ibang laman ang kaban kundi ang dalawang tapyas ng batong inilagay roon ni Moises noong sila'y nasa Sinai. So ito yung commandments ni Father God na isinulat dun sa dalawang tablet guys. Ito ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng kasunduang ginawa ni Yahweh sa bayang Israel noong umalis sila sa lupain ng Ehipto.
Ang templo'y napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Unang Hari chapter 8 verse 10, pagkalabas ng mga pari, ang templo ay napuno ng ulap. Verse 11, kahit hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob, ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Verse 12, kaya't sinabi ni Solomon, O Yahweh, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Verse 13, ipinagtayo ko kayo ng isang kahangahangang templo, isang bahay na titirhan ninyo habang panahon. Nagpuri si Solomon kay Yahweh. Habang panahon nga nakalagay dito, so dapat hanggang sa generation natin nandoon yung temple ni Solomon. Kaso wala na. Nagpuri si Solomon kay Yahweh. Unang Hari chapter 8 verse 14. Inaano ko lang guys yung updated ngayon is 2023 tayo ngayon. So itong binabasa nating Biblia is hindi natin alam kung kailan talaga sinulat. Nagpuri si Solomon kay Yahweh. Unang Hari chapter 8 verse 14. Pagkatapos humarap si Solomon sa buong bayan at sila'y binasbasan. Kasi laging nakalagay nandoon pa hanggang ngayon. Wala na po, hindi na po talaga makikita yung temple ni Solomon dyan. Iba na ang nakalagay So okay, nagpuri si Solomon kay Yahweh. Unang Hari chapter 8 verse 14, pagkatapos humarap si Solomon sa buong bayan. Kaya minsan guys, hindi maganda yung gira-gira kasi mawawasak lang yung mga katulad nito. Dapat iningatan to na huwag mawasak nung gira nila. Dapat iningatan nila yan kasi importante yan, 'di ba? So dapat hindi nila yan sinira. Okay, nagpuri si Solomon kay Yahweh. Unang Hari chapter 8 verse 14. Pagkatapos sumarap si Solomon sa buong bayan at sila'y binasbasan. Verse 15, wika niya, purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel, tinupad niya ang kanyang pangako kay David na aking ama. Sinabi niya noon. Verse 16, mula pa nang ilabas ko sa Ehipto ang aking bayang Israel hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alinmang lungsod sa 12 lipi upang ipagtayo ako ng templo na kung sa ay pasasambahin ang aking pangalan. Ngunit pinili ko si David upang mamuno sa aking bayan. Ulitin ko ulit guys. Kaya ito guys, panahon pa to ni David. Hindi na to panahon ng sino ba prime minister ngayon ng Israel? So hindi to sa kasalukuyan. Kaya yung ito talaga is history nila. Ibig sabihin guys, nakaraan na. Hindi mangyayari kasi iba yung karakter na nakasulat dito. Katulad nito, si David pa ang nakalagay. Hindi po yung ngayong namumuna sa Israel. So ulitin natin. Verse 16, mula pa nang ilabas ko sa Ehipto ang aking bayang Israel hanggang ngayon, hindi ako pumili ng alinmang lungsod sa 12 lipi upang ipagtayo ako ng templo na kung saan ay sasambahin ang aking pangalan. Ngunit, pinili ko si David upang mamuno sa aking bayan. Verse 17, binalak ng aking ama na ipagtayo ng templo si Yahweh ang Diyos ng Israel. Verse 18, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, maganda ang balak mong magtayo ng templo para sa akin. Verse 19, sabalit hindi ikaw ang magtatayo niyon, ang iyong magiging anak ang siyang magtatayo ng templo para sa ikarangal ng aking pangalan. Unang Hari chapter 8 verse 20, natupad ngayon ang pangako ni Yahweh. Humalili ako sa aking amang si David at naupo sa trono ng Israel gaya ng ipinangako niya. Naitayo ko na ang templo para sa ikararangal ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Verse 21, naglaan ako roon ng lugar para sa kaban ng kinalalagyan ng tipan na ibinigay ni Yahweh sa ating mga ninuno nang sila'y ilabas niya sa Ehipto. Ang panalangin ni Solomon. Unang Hari chapter 8 verse 22, pagkatapos nito sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar, itinaas niya ang mga kamay. Verse 23, at nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Ayan guys walang ibang Diyos. So iisa lang talaga ang Diyos ng Israel guys.
Walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa akin habang sila'y nanatiling tapat sa inyo. Verse 24, tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David. Ang ipinako ninyo noon ay tinupad ninyo ngayon. Verse 25, kaya nga Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na sa habang panahon ay magmumula sa kanyang angkan ang maghahari sa Israel. So, ibig sabihin guys, sa angkan ni David yung bagong pinuno ngayon ng yung namumuno ngayon sa Israel. Ito, ulitin natin yung verse 25. Unang Hari chapter 8, verse 25. Kaya nga Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na sa habang panahon ay magmumula sa kanyang angkan ang maghahari sa Israel. So, angkan ni David yung maghahari sa Israel, guys. Kung ilang salin lahi na sila, so hindi natin alam. Kung sila'y mananatiling tapat sa inyo gaya ng ginawa niya. Verse 26, pagtibayin ninyo, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitawan ninyo sa aking amang si David na inyong alipin. Verse 27, maari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Verse 28, gayon man, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo na inyong alipin o Yahweh aking Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan na inyong alipin. Verse 29, huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamalagi dito, sa gayon marinig ninyo ang bawat dalangin na inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar ni ito. Kaya nga question mark sa akin to guys paano na? Wala na nga ngayon yung temple ni Solomon. Okay, verse 30. Tanong ko lang yun ha, kumbaga saan opinion lang yan, kasi nga binabasa lang natin to. Tsaka syempre hindi naman natin to history ito ng Israel. So nakikibasa lang tayo guys. Okay. Verse 30, pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. So kung saan siguro nakalagay yung templo ngayon, doon na lang kayo guys doon na lang siguro manalangin sila, yung mga taga-Israel. Kasi nakalagay Verse 30, pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito. So tingnan nyo na lang guys, siguro na lang nila kung saan yung lugar na yun, doon na lang sila manalangin ng paharap. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Verse 31, kapag nagkasala sa kanyang kapwa ang isang tao at siya pinanumpa sa harap ng inyong altar sa templong ito. Verse 32, pakinggan ninyo sila buhat sa langit at kayo ang humatol sa kanila, parusahan ninyo ang nagkasala at pagpalain ninyo ang walang kasalanan. Amen. Amen to that guys. Tingnan mo pakinggan ninyo sila buhat sa langit at kayo ang humatol sa kanila, parusahan ninyo ang nagkasala at pagpalain ninyo ang walang kasalanan. Verse 33, kapag natalo ang kanilang mga kaaway, ang bayan ninyong Israel dahil sa pagtalikod nila sa inyo, sa sandaling magbalik loob sila sa inyo, kumilala sa inyong kapangyarihan, nananalangin at nanawagan sa inyo sa templong ito. Verse 34, pakinggan ninyo sila at patawarin, ibalik ninyo sila sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno. Verse 35, kapag ang langit ay nagkait ng ulan sapagkat nagkasala sa inyo ang bayang Israel, kung sila'y manalangin sa templong ito at magpuri sa inyong pangalan, kapag sila'y nagsisi sa kanilang kasalanan sa pagkakakilalang iyon ang dahilan na inyong pagpaparusa. So guys, ang katapat lang ng halimbawa na parusahan sila ni Father God, ang katapat lang yan is magbalik loob sila at manalangin. So pagtatagumpay na sila ni Father God. Verse 36, pakinggan ninyo sila Yahweh, patawarin ninyo ang inyong mga alipin, ang bayang Israel, ituro ninyo sa kanila ang landas ng dapat nilang lakaran, ibuhos na ninyo ang ulan sa lupain ibinigay ninyo sa inyong bayan. Verse 37, kung lumaganap sa lupain ang gutom at salot, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantain ng uod at balang, kapag ang alinman sa kanilang lungsod ay kinubkob ng kaaway. Verse 38, pakinggan ninyo ang kanilang dalangin sa sandaling sila'y magsisi at iunat ang kanilang mga kamay paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa inyo.
Kaya guys, kapag may makita kayong kahit nasa labanan is nagpupuri sila kay Father God, so ibig sabihin si Father God talaga yung ng Israel, yung doon lang talaga sila nananalig para magtagumpay. Verse 39, pakinggan ninyo sila mula sa langit. Kasi 'di ba may mga napapanood tayo, nagpupuri sila, kumakanta sila para kay Father God. So ibig sabihin doon lang sila talaga umaasa na magtagumpay sila kay Father God lang talaga. Kaya ganun. So maintindihan ko na yung faith talaga ng Israel is maano talaga kay Father God. Kahit na sa labanan sila, nagpupuri pa rin sila kay Father God. Okay, verse 39. Pakinggan ninyo sila mula sa langit. Kasi may napanood ako kahapon. Nag-aano pa rin sila kay Father God. Yung kumakanta, nagpipraise sila. Pakinggan ninyo sila mula sa langit sa inyong tahanan. Verse 39, Unang Hari, chapter 8, verse 39. Pakinggan ninyo sila mula sa langit sa inyong tahanan at sila'y patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa sapagkat kayo lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng mga tao. Verse 40, Sa gayon, mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Verse 41 to 42, Kung ang isang dayuhan na mula pa sa malayong lugar na nakarinig ng kadakilaan ng inyong pangalan at mga kabutihang ginawa ninyo para sa inyong bayang Israel ay naninirahan sa bayang ito at tagsadya sa templong ito upang manalangin. Verse 43, Pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong tahanan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Amen. Guys, ang ganda Verse 43, pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong, sa mga dayuhan to, kung halimbawa daw na natin. So, dayo tayo guys. Verse 43, pakinggan ninyo siya buhat sa langit na inyong tahanan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Claim na natin yung hinihiling natin guys. So, ibibigay sa atin yan. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa buong mundo ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel. Malalaman nilang dito sa templong ito na aking itinayo ang inyong pangalan ay dapat sambahin. Verse 44, Kapag inutusan ninyo ang inyong bayan na makipagdigma sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong kalooban, kapag sila'y humarap sa lungsod na ito na inyong pinili sa templong ito na ipinatayo ko para sa inyong karangalan. Verse 45, Pakinggan ninyo sila at pagtagumpayin ninyo sila. Kaya huwag na kayo guys kung magtagumpay ang Israel sa bawat laban kasi nga nandyan sa kanila si Father God. Okay, verse 46, Si Yahweh, ang lahat po ay nagkasala kung ang bayang ito'y magkasala sa inyo at dahil sa galit ninyo'y pinabayaan ninyo silang mabihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit man. Verse 47, Kung sa lupaing pinagdalhan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kamalian at tanggapin nilang sila ngay naging masama at nagkasala sa inyo. Verse 48, Sa sandaling sila'y magsisi at magbalik loob sa inyo at mula do'y humarap sila sa lupaing kaloob sa kanilang mga ninuno sa lungsod na ito na inyong pinili sa templong ito na ipinatayo ko sa inyong pangalan. Verse 49, Pakinggan ninyo sila mula sa tahanan ninyo sa langit at ipaglaban po ninyo sila. Verse 50, Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo loobin ninyong kahabagan sila ng mga kaaway na bumihag sa kanila. Verse 51, Sapagkat ito ang bayang inyong pinili at inilabas mula sa Ehipto. Ang lupaing ito sorry guys, magbasa na rin kayo, nagkakamali na ako ng pagbasa. Ang haba kasi ng chapter 8. Okay, ulitin ko lang ha. Yung verse 50, Unang Hari chapter 8 verse 50. Patawarin ninyo ang inyong bayan sa kanilang pagkakasala sa inyo, loobin ninyong kahabagan sila ng mga kaaway na bumihag sa kanila. Verse 51, Sapagkat ito ang bayang inyong pinili
At inilabas mula sa Ehipto ang lupaing tulad sa nagliliyab na horno. Verse 52, lagi ninyong lingapin ang bayang Israel, lagi ninyong pakinggan ang kanilang panawagan. Verse 53, kayo at wala ng iba pa ang pumili sa kanila mula sa lahat ng mga bansa sa buong mundo upang sila ay maging inyo. Ito, Panginoong Yahweh, ang sinabi ninyo sa pamamagitan ni Moises nang hanguin ninyo sa Ehipto ang aming mga ninuno. Pagbabasbas sa bayan. Unang Hari chapter 8 verse 54, nakaluhod si Solomon sa harap ng altar ni Yahweh at nakataas ang mga kamay samantalang nanalangin. Nang matapos ang kanyang pananawagan kay Yahweh, verse 55, tumayo siya at sa malakas na tinig ay binasbasan ang buong Israel na nagkakatipon doon. Verse 56, purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako at binigyan ng kapayapaan ang bayan niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moises, wala isa mang nasira. Verse 57, sumaatin nawang lagi si Yahweh, ang ating Diyos, gaya ng ginawa niya sa ating mga ninuno. Huwag nawa niya tayong pabayaan o takwil kailanman. Verse 58, tulungan nawa niya tayong maging tapat sa Kanya upang mamumuhay ayon sa Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga batas, tuntunin at hatol gaya ng ipinag-utos niya sa ating mga ninuno. Verse 59, manatili nawa araw-gabi sa harapan ni Yahweh itong aking panalangin upang sa bawat araw ay pagkalooban niya ng katarungan ang Kanyang alipin at ang Kanyang bayang Israel ayon sa hiningi ng pagkakataon. Verse 60, sa gayon malalaman ng lahat ng tao sa balat ng lupa na si Yahweh ay Diyos at liban sa Kanya'y wala ng iba. Verse 61, manatili na nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos, sundin ninyo ang Kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mga handog sa araw ng pagtatalaga ng templo o ng Hari chapter 8 verse 62. Sa pagtitipong ito, nag-alay si Solomon at ang buong Israel ng napakaraming handog. Verse 63, nagpatay sila ng 22,000 baka. Oh my God, ang yaman nila guys. Verse 63, tayo kilo-kilo lang ngayon sa kanila talaga, bobo. Tapos 1,000 pa. Verse 63, nagpatay sila ng 22,000 baka at 120,000 tupa bilang handog na pinagsasaluhan. Sa gayong paraan ginawa ni Solomon at ng buong Israel ang pagtatalaga ng templo ni Yahweh. Verse 64, ng araw ding iyon, itinalaga ni Solomon ang bulwagan sa harap ng templo. Doon niya inihain ang handog na susunugin, ang mga handog na pagkaing butil at ang mga taba ng handog na pinagsasaluhan sapagkat ang altar ng tanso sa harapan ng templo ay napakaliit para sa ganoon karaming handog. Verse 65, kayangat ng taong iyon natipon sa Jerusalem ang buong Israel mula sa pasong Hamat hanggang sa batis ng Ehipto sa pamumuno ni Solomon. Ipinagdiwang nila ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Ayan guys, tingnan nyo kung hanggang saan yung hangganan ng buong Israel. Okay. Verse 65, kaya nga ng taong iyon natipon sa Jerusalem ang buong Israel mula sa pasong Hamat hanggang sa batis ng Ehipto. Sa pamumuno ni Solomon, ipinagdiwang nila ang pista ng mga tolda sa loob ng 7 araw. Verse 66, sa ika-8 araw, pinauwi na ni Solomon ang mga mamamayan. Masaya silang umuwi at binasbasan ang hari dahil sa mga pagpapalang ipinagkaloob ni Yahweh kay David na kanyang lingkod at sa kanyang bayang Israel. So yun, hanggang dito na lang guys. Bukas na yung chapter 9 at napakahaba na. Bye everyone. God bless.